Matapos matalo ni Kyulin ang maskulado na lalaki ay inabot ni Kyulin ang lalagyan ng swamp frog kay Chenzu, dahil sa ngayon raw ay mayroon na sila nitong swamp frog, kaya matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon. Nang nasa kamay na ni Chenzu ang lalagyan ng swamp frog ay nagsalita siya kay Kyulin na si Kyulin raw ay punong-puno ng misteryo, dahil paano daw siya naging napakalakas, sa taglay raw niyang lakas ngayon ay parang pakiramdam niya ay ligtas siya palagi kung kasama niya siya. Sinabi din niya sa ating bida na kapag makuha na raw niya ang gold coins galing nitong swamp frog ay maghahanda siya sa kanya ng mamahalin na pagkain. Habang silang dalawa ay papaalis na sa lugar ay patuloy pa rin ang dalawa sa pag-uusap dahil napakaswerte raw nila ngayong araw, samantalang ang maskulado na lalaki naman ay nakabulagta pa rin sa lupa, at ito ay umiyak dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo, na kanya na lang sinisigaw sa dalawa na kanila raw pagbabayaran ang kanilang ginawa sa kanya ngayon. Dahil wala talagang magawa ang maskulado na lalaki maging ang tumayo ay hindi niya magawa ay napamura na lang siya sa nangyari sa kanya. Ngunit habang naglalakad ang dalawa ay napatigil naman sila dahil nakita nila sa kanilang harapan ang babae na masyadong malungkot na kanyang sinisisi ang kanyang sarili dahil kung hindi raw dahil sa kanya ay hindi ito mangyari kay Yin. At humihingi ito ng patawad kay Yin dahil wala man lang siyang nagawa upang kanya siyang protektahan, at ito ay umiyak dahil pagagalingin raw niya siya gamit nitong kanyang huling natirang magic. Sana mayroong himala sa kanyang paggamit nitong kanyang huling magic upang maligtas ang kanyang buhay. Samantalang makikita naman si Kyulin na masyado pa rin natulala ng kanyang nakita ang babae, dahil ang babae raw na ito ay si Yu. At ito ay masyadong nagtataka dahil bakit daw niya siya nakasalubong dito, ibang-iba raw ito sa kanyang naalala noong kanyang nakaraan na buhay. Matapos ang malalim na iniisip ni Kyulin ay kanyang nilapitan si Yu na hindi pa rin tumigil sa kanyang pag-iyak. Sabay kanyang hinawakan si Yu na kanyang tinanong kung maaari raw ba niyang matingnan ang kalagayan ng kanyang kasama. Sa biglaan na paglapit ni Kyulin ay tinanong siya ni Yu kung sino raw ba ito. Pinakilala naman ni Kyulin ang kanyang sarili na siya raw ang himala na kanyang hinahanap. Nang narinig ni Yu ang sinabi sa kanya ni Kyulin ay masyado siyang nagtataka kung totoo raw ba na siya ang himala. Kasabay nito ay ipinalabas ni Kyulin ang core ng Flood Dragon. Nang pagalingin na ni Kyulin si Yin ay sinabihan siya ni Yu na sandali lang raw muna. Dahil ano ba talaga ang kanyang gagawin sa kanyang kasama? Nagsaad lang naman si Kyulin sa kanya habang seryoso niyang tinitingnan ang core ng Flood Dragon na manood lang raw ito sa kanyang gagawin, kasabay nito ay itinapat na ng ating bida ang core ng Flood Dragon sa tiyan ni Yin upang manumbalik na ang kamalayan nito. Sa ginawa ng ating bida kay Yin ay nagtataka si Yu na kanyang tinanong si Kyulin na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa kay Yin, magiging maayos lang ba siya kapag pinagpatuloy niya itong gagawin. Sa sobrang daming tanong ni Yu ay pinatahimik siya ni Kyulin dahil kinakailangan raw niyang mag-focus sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na nga na naglalaho ang aura ng core sa kamay ng ating bida, at makikita si Yin na wala pa rin itong malay, pero napansin naman ni Yu na naging normal na daw ang pagtibok ng kanyang puso. Kasabay nito ay nagkaroon na ng malay si Yin matapos bigyan ng lunas ng ating bida, nang nakita ito ni Yu ay agad niyang binanggit ang pangalan ni Yin na kung ayos na raw ba ito. Sa nangyari ay nagtataka si Yin na kanyang tinanong si Yu kung nasaan na raw ba siya ngayon. Nang nakasalita na ng maayos si Yin ay agad siyang niyakap ni Yu na umiiyak dahil sobrang saya raw niya dahil naging maayos na siya, masyado raw siyang nag-alala sa kanya kanina. Sa biglaan na pagyakap ni Yu sa kanya ay nagtataka si Yin kung bakit ginagawa ito sa kanya nitong babae, ngunit bigla naman niyang naalala kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya kanina, sabay dali-dali siyang tumayo na agad niyang sinampal si Yu na kanyang minumura. Sa ipinakitang ugali ni Yin ay masyadong nagtataka si Kyulin sa ugali nitong lalaki na kanyang niligtas. Inis pa na sinabi ni Yin kay Yu na paano raw ba ito naglakas ng loob na magpakita pa sa kanya sa kabila ng nangyari sa kanila kanina, habang si Kyulin naman ay makikita na tila ba nainis na sa ipinakitang asal sa kanila ni Yin. Mas lalong naging malungkot ang mukha ni Yu dahil sinabihan siya nitong mayabang na si Yin na sana naghukay na lang raw ito ng malalim na butas at kanyang inilibing ang kanyang sarili. Wala raw ba talaga itong hiya o baka wala lang talaga itong pinag-aralan? Dagdag pa ni Yin na nakakainis dahil nawala ang kanyang swerte simula nung kanya siyang naka-team up, sana hindi na lang raw niya siya nakasama. At galit na galit pa ito na kanyang sinigawan si Yu na umalis na raw ito sa kanyang harapan ngayon mismo, dahil ayaw na niya siyang makita pang muli. Sa binitawan na masasakit na mga salita ni Yin ay nagsalita sa kanya si Yu na bakit pumayag pa raw siyang makipag-team up sa kanya na alam naman niya na wala talaga siyang silbi. Ngunit binigyan lang naman siya ng hand sign ni Yin na kanyang sinabihan si Yu na kung hindi lang sa cute niyang mukha, ay hindi siya magsasayang ng oras upang kanya siyang kausapin,
alam na niya na alam din niya ito. Kung kaya huwag na siyang magpanggap na walang alam. Sa mga narinig na masakit na salita ni Yu ay bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata, dahil lahat ng tao ay ang tingin sa kanyang sarili ay isang taong walang silbi. Dagdag paniin sa kanya habang napahawak sa kanyang ulo na kung ano naman daw ang pakinabang sa isang tao na mayroong maganda at cute na mukha dito sa lupain ng Haring Diyos, yun lang raw ay isang katangahan. Sinabi pa niya kay Yu na ang tao raw katulad niya ay magbibigay ng panganib sa iba, kung kaya bibigyan niya siya ng magandang payo. Ang kanya na lang dapat na gawin ay magbigay kasiyahan sa isang tao na marumi ang pag-iisip. Sa hindi makatao na sinabi ng mayabang na si Yin kay Yu ay hindi mapigilan ni Yu ang umiyak dahil sa sakit ng binitawan sa kanya na mga salita nitong si Yin. Samantalang makikita naman sa ikinilos ni Kyulin na hindi talaga niya nagustuhan ang mga sinabi nitong mayabang na si Yin, dahil dito ay nagulat si Yin dahil mayroong suntok ang dumampi sa kanyang makapal na mukha. At makikita sa pinakawalan na suntok ni Kyulin na ito ay masyadong malakas dahil sa paligid nito ay umaapaw ang malakas na puwersa. Dahil doon ay bumagsak ang walang hiya na si Yin sa lupa ng napakalakas dulot ng ibinigay na suntok sa kanya ng ating bida. Sa nangyari ay makikita si Yin na namimilipit sa sakit sa biglaan na pagsuntok sa kanyang mukha na hindi man lang niya namalayan. Sa biglaan na ikinilos ng ating bida ay nagulat si Yu sa kanyang ginawa. Nang akma pa sanang bigyan ng pangalawang atake ni Kyulin ang walang hiya na si Yin ay sumisigaw ito ng napakalakas. Samantalang seryoso siyang sinabihan ni Kyulin na bibigyan raw niya siya ng dalawang pagpipilian, ang una ay humingi ng patawad sa kanyang kasama, ang pangalawa ay kanya lang ipagpatuloy ang panloloko nitong kanyang kasama na babae katulad ng dati, ngunit sinigawan lang siya ni Yin na kung sino raw ba ito, bakit niya ipinagtanggol ang isang babae. Ano na raw ba itong walang kwentang araw niya ngayon dahil marami siyang nakatagpo na tao na puro walang kwenta. Ngunit habang nagsasalita pa ang walang hiya na si Yin ay makikita naman ang sipa ni Miss Chenzu na papunta na sa kanya. Dahil dito ay buong-buo na tumama sa makapal na mukha ni Yin ang malakas na sipa ni Miss Chenzu. Sa hindi inaasahang kilos ni Miss Chenzu ay masyadong nagulat si Kyulin, maging si Yu ay humanga sa ipinakitang tapang ni Miss Chenzu. At makikita naman si Yin na tumilapon sa malayo dahil sa lakas na ibinigay sa kanya na sipa ni Miss Chenzu. Seryoso pa na sinabi sa kanya ni Miss Chenzu na paano raw niya nagawang saktan ng isang babae, ang ganito raw na ugali ng isang lalaki ay hindi niya palalagpasin. Sa biglaan na pagsali ni Miss Chenzu sa mga kaganapan ay nanggagalaiti sa galit itong si Yin dahil mayroon na naman daw walang kwentang tao ang nagpakita sa kanya ngayong araw. Sigaw pa niya sa kanila na kung ano raw ba talaga ang kanilang problema. Dahil paano nila nagawang saktan ng isang mabait na tao katulad niya dito sa lupain ng Haring Diyos? Alam ba nilang dalawa kung ano ang ginawa sa kanya nitong kanyang kasama na babae? Halos mamatay na siya nang dahil sa kanya, ngunit naging siya pa ngayon ang mayroong kasalanan. Nagsaad naman si Yu kay Kyulin at kay Miss Chenzu habang umiiyak. Natama raw ang sinabi sa kanila ng kanyang kasama. Nakasalanan niya ang lahat, dahil kahit nanganganib na ang buhay ng kanyang kasama ay wala man lang siyang nagawang tulong. Pero seryoso lang naman na sinabihan ni Chenzu si Yin na kanya raw narinig kanina na nakipag-team up siya sa kanyang kasama dahil sa kanyang taglay na kagandahan, paano niya sinisisi ang kanyang kasama sa kanyang pagkatalo sa kanyang laban, at isa pa, ang kanyang desisyon lang naman ang nagbigay kapahamakan sa kanyang sarili. At agad na nga na tumalikod si Chenzu na kanyang sinabihan si Kyulin na siya na raw ang bahala na turuan ng leksyon ang baliw na lalaki. Dahil kanya munang tingnan ang babae kung ayos lang ba ang kanyang kalagayan, na pinasangayunan naman ni Kyulin ang gustong mangyari ni Chenzu, nang naglakad na si Miss Chenzu kung saan ang kinaroroonan ni Yu, ay sinigawan siya ni Yin na kung sino raw ito upang sumali sa kanilang problema. Dagdag pa ni Yin na hindi naman daw niya kasalanan ang mga nangyari bakit kanilang iginiit na kasalanan niya ang lahat. Pero sinaad lang naman sa kanya ni Kyulin habang kanyang ikinumpas ang kanyang isang kamay na paano raw niya nasabi na hindi niya kasalanan ang mga nangyari. Nagtataka naman si Yin dahil bigla na lang lumutang ang mga bato sa kanyang paligid, at nakaramdam ito ng takot na kanyang tinanong ang ating bida na kung ano raw ba ang kanyang gagawin sa kanya. Ngunit sinabi lang naman sa kanya ni Kyulin na mayroong pagbabantang tono na ang orihinal raw niyang kasalanan ay isa siyang lalaki na mahina na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi raw siya dapat gumawa ng isang gawain na mas higit pa sa kanyang kakayahan. Sa mga sinabi ng ating bida kay Yin ay nagsaad si Yin sa kanya na bakit raw siya nagbabanta sa kanya. Sa tingin raw ba nito na isa siyang tao na malakas? Sagot naman sa kanya ng ating bida na wala raw siyang pakialam sa kanyang pinagsasabi basta ang mahalaga ay mas malakas siya kumpara sa kanya. Kasabay nito ay ganito na ang nangyari sa walang hiya na si Yin,
Dahil sa mga bato na pumapalibot sa kanya ay hindi na niya magalaw ang kanyang buong katawan na sumisigaw ng napakalakas. Sabay nagtanong sa kanya ang ating bida na kung ano na raw ba ang kanyang nararamdaman sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon ngayon, nararamdaman na raw ba niya kung gaano siya kahina. Pasigaw naman na sinabi sa kanya ni Yin na patayin na raw niya siya ngayon, huwag raw niya siyang bigyan ng awa. Napapikit na lang sa kanyang mga mata ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na hindi pala gagana ang kanyang pananakot sa lalaki na ito, at nakangiti na sinabihan ng ating bida si Yin na bibigyan raw niya siya ng respeto, kaya susubukan na lang niya ang ibang paraan upang siya ay kanyang maturuan ng leksyon. Matapang naman na sumagot sa kanya si Yin na kahit ano pa raw ang kanyang gagawin sa kanya ay hindi pa rin ito gagana. Samantala nang nakalapit na si Chenzo kung nasaan si Yu ay kanyang tinawag ang pansin nito, at nakangiti si Miss Chenzo na kanyang inabot ang kanyang panyo kay Yu na kanyang sinabihan na punasan raw niya ang kanyang mga luha, dahil hindi raw niya kinakailangan na umiyak para lamang sa ganoong klase na lalaki. Nagtanong naman si Yu kay Miss Chenzo na kung sino raw ba ito, agad naman ipinakilala ni Miss Chenzo ang kanyang sarili dahil siya raw ay guild leader ng Chenzo Guild, at ang kanya naman pangalan ay Chenzo. Sinabi pa niya kay Yu na masyado raw talaga siyang nainis nung nakita niya na ganoon lang siya tratuhin ng kanyang kasama. Kahit halata sa mukha ni Yu na masyado itong nalungkot ay nagpasalamat pa rin siya sa pagmamalasakit sa kanya ni Miss Chenzo. Tanong pa sa kanya ni Miss Chenzo na kung interesado raw ba siya na sumali sa kanyang guild, dahil sa ngayon ay naghahanap sila ng maaring sumali sa kanyang guild. Sa pag-imbita ni Chenzo na sumali si Yu sa kanilang guild ay hindi mapigilan ni Yu na tumulo ang kanyang mga luha, dahil bakit daw na ang isang babae na katulad niya ay kanyang papasalihin sa kanilang guild. Ngunit hinawakan lang naman ni Chenzo ang balikat ni Yu na kanyang pinapatigil sa kanyang pag-iyak, sabay kanya itong niyakap, biglang-bigla naman si Yu sa biglaan na pagyakap sa kanya ni Miss Chenzo, at nagsaad sa kanya si Chenzo na ang munting babae raw katulad niya ay kinakailangan lang na maging cute sa paningin ng lahat, at huwag din itong mag-alala dahil sa kanyang guild ay mayroon silang invincible na si Kyulin. Kung kaya simula ngayon ay wala ng tao ang pwede na makapanakit sa kanya dahil kanya siyang proprotektahan. Hindi naman nakasalita si Yu sa mga sinabi sa kanya ni Miss Chenzo pero batid sa kanyang mukha na ito ay humanga kay Miss Chenzo. Habang nagyakapan pa ang dalawa ay tinawag naman ni Kyulin ang pangalan ni Miss Chenzo, nagtanong naman sa kanya si Chenzo na kung ano raw ba ang nangyari. Sabi pa ni Kyulin kay Miss Chenzo na masyado raw matigas ang ulo ng lalaki, hindi raw gumana ang kanyang pananakot. Kinakailangan pa raw niyang gumawa ng ibang paraan upang kanyang maturuan ng leksyon ang lalaki. Tanong naman sa kanya ni Chenzo na kung ano naman daw ang paraan na kanyang gagawin upang kanyang mabigyan ng parusa ang lalaki, nakangiti naman na sinabi sa kanya ni Kyulin na kinakailangan raw niya ang swamp frog. At nagsaad si Chenzo kay Miss Yu na kung gusto raw ba niya na manood kasama siya na kanilang bigyan ng parusa ang kanyang kasamang lalaki, na pinasangayunan naman ito ni Miss Yu pero sana huwag raw nilang bigyan ng mabigat na parusa si Yin. Dahil dito ay tuluyan na nga na hinawakan ni Miss Yu ang kamay ni Miss Chenzo. Nahihiya pa na sinabi ni Miss Yu kay Miss Chenzo na sa totoo lang raw mayroon din siyang nagawang kasalanan kay Yin kanina, pero nakangiti lang si Miss Chenzo na kanyang sinaad kay Miss Yu na huwag na raw siyang mag-alala para doon dahil ang kanila lang naman gagawin sa kanya ay para humingi siya ng patawad sa kanya, hindi naman nila siya sasaktan kung kaya huwag na siyang malungkot. Matapos doon ay makikita na nga ang tatlo na kanila nang tinitingnan ng nakabulagta sa lupa na si Yin. At makikita din natin sa kamay ni Kyulin na kanyang hawak-hawak ang swamp frog, sabay humingi ng patawad si Kyulin kay Yin dahil pinaghintay raw niya siya ng matagal dito. Nang nakita ni Yin si Miss Yu na nakatingin sa kanya ay kanyang tinawag ang pansin nito, na kanya siyang sinigawan dahil talaga raw ba na nag-enjoy siyang manood na ganito ang kanyang kalagayan, siya raw ay isang anak ng demonyo. Sa mga sinabi ni Yin kay Miss Yu ay nakaramdam si Miss Yu ng guilty sa kanyang sarili na hindi nakasalita. Pero nagsaad lang naman sa kanya si Miss Chenzo na huwag raw niyang isipin itong pinagsasabi nitong kanyang kasama na lalaki bagkus lakasan lang niya ang kanyang loob. At makikita na piniga ni Kyulin itong swamp frog dahilan upang lumabas ang maraming laway nito, sabay nagsalita siya kay Yin, na sa ganito raw na sitwasyon ay tingnan nila kung sino sa kanila ang sesuko, pasigaw lang naman na sinabi sa kanya ni Yin na kung ano raw ba ang kanyang gagawin sa swamp frog balak daw ba niya itong patayin. Ngunit bigla na lang siyang napatigil sa pagsasalita na masyadong nagtataka dahil itinutok ni Kyulin sa kanyang mukha ang mukha ng swamp frog. Nakangiti pa na sinabi sa kanya ni Kyulin na tingnan raw nila ngayon kung saan ang hangganan ang katigasan ng kanyang ulo. Sabay ipiniga ni Kyulin itong swamp frog dahilan upang bamuka ang bibig nito, hindi naman maalis ang tingin ni Yin sa swamp frog na itinutok sa kanya ng ating bida,
at napapatanong na lang siya kung ano raw ba ang gagawin nito sa Swamp Frog. Pero laking gulat niya na napapikit sa kanyang mga mata dahil dumiretso ang malapot na laway ng Swamp Frog sa kanyang makapal na mukha. Sa pangyayari ay inis na inisiin sa ginawa sa kanya ng ating bida, at kanyang minumura si Kyulin dahil ano raw itong walang kwentang ginagawa niya sa kanya. Maging sila Miss Chenzo at si Miss Yu ay nagtataka sa ginagawa ng ating bida na hindi nakapagsalita, habang si Kyulin ay tawang-tawa sa posibleng mangyari nitong si Yin matapos kanyang nilagyan ng malapot na laway ng Swamp Frog ang kanyang mukha. Sa ginawa ni Kyulin kay Yin ay masyadong nandidiri si Miss Yu at si Miss Chenzo, at hindi makatiis si Miss Chenzo dahil kanyang pinapatigil si Kyulin sa kanyang ginagawa dahil hindi raw ito magandang panoorin. Pero nagsaad lang naman sa kanila si Kyulin na tapos na raw ang kanyang ginagawa, samantalang makikita naman si Yin na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, at inis niyang sinabihan ng ating bida na itigil na raw niya ang kanyang kalukuhan, bakit ginagawa raw niya sa kanya itong ganitong hindi makatarungan. Natatawa lang naman sa kanya si Kyulin na kanyang sinabihan si Yin, na ngayon raw ba ay kanya nang naiintindihan, at hayaan muna niya siya na magtanong sa kanya ng iilang bagay. Sabay itinuro ni Kyulin kung saan nakatayo si Miss Yu dahil tingnan raw niya ang babae na kanyang sinaktan, ano raw ba ang kanyang relasyon sa kanya, hindi raw niya alam kung magkasama lang silang dalawa sa isang misyon. Sa katanungan ni Kyulin kay Yin ay sinabi ni Yin sa kanya na siya raw ang kanyang bagong kasintahan. Nang dahil sa cute niyang mukha kaya niya siya nagustuhan. Nang nalaman ni Kyulin kung ano talaga ang relasyon ng dalawa ay kanyang tinanong si Yin na ang ibig raw bang sabihin na silang dalawa ay nagmamahalan, sa kanya naman isip-isip na tama raw ang kanyang hula, dahil sa kanyang nakaraan na buhay ay nakilala nila si Yu makalipas ang 3 buwan bago siya iniwan ng kanyang kasintahan at doon nila siya natagpuan na nag-iisa sa Mist Forest, kaya kinuha siya ni Miss Chenzo upang maging bago nilang kamiyembro sa kanilang guild. At naalala din niya noon bago nila siya nakita ay mayroon siyang desperadong mga mata noong kanila siyang natagpuan, ang kanya raw mga mata ngayon ay kahintulad pa rin noong kanyang nakaraan na buhay. Hindi raw niya nakita ang kasintahan ni Miss Yu sa kanyang nakaraan na buhay, ngunit ang kanyang pagtatansya ay naayon pa rin sa oras. Siguro itong lalaki na ito na kanyang tinulungan gamit ang core ang kasintahan ni Miss Yu sa kanyang nakaraan na buhay, pero itong tao na ito ay isang bastard na sinaktan si Miss Yu, hindi niya siya dapat niligtas. At sa ngayon ay nangyari na ito baka matuto siya ng aral sa bastard at sana makalagpas siya agad sa mga nangyari ngayon. At seryoso na nga na nagsaad si Kyulin sa mayabang na si Yin na di ba kasintahan niya siya. Paano niya nagawang saktan siya at iwanan sa kadahilanan na wala siyang kakayahan, at nais lang din naman nila na humingi siya ng patawad sa kanya. Inis lang naman na sumagot sa kanya si Yin na kaya niya siyang gustong iwanan dahil muntik na siyang mamatay ng dahil sa kanya. Sa paliwanag ni Yin ay nagsaad sa kanya si Kyulin na kung alam raw ba niya kung bakit siya nananatiling buhay pa magpasa hanggang ngayon, at kahit na perpekto siyang nasuportahan ni Miss Yu ay sa tingin ba niya na magtatagal pa rin siya sa pakikipaglaban sa maskulado na lalaki, dahil ang katotohanan ng kanyang nakalaban ay malaki ang agwat ng kanilang lakas dalawa. Habang hindi nakasagot si Yin ay sinabihan siya ni Kyulin na kung alam raw ba niya ang kanyang ipinaliwanag sa kanya ngayon, sabay itinuro ni Kyulin si Miss Yu dahil kung hindi lang raw sa healing magic ni Miss Yu ay dapat kanina pa siya namatay nung hindi pa sila dumating dito, ibinuhos ni Miss Yu ang kanyang huling magic para lang maligtas ang iyong buhay, kung hindi niya yun ginawa ay baka wala ka na ngayon dito sa mundo. Ngunit sa gitna ng nagawang tulong ni Miss Yu imbis na magpasalamat ay nagawa mo pang saktan at iwanan siya. Isang pagkakamali lang ni Miss Yu ay agad mo na siyang kinamuhian, at deserve din ba ang pagkakamali na yun upang hindi siya magawang mapatawad? Dagdag pa ni Kyulin na nagtataka raw siya kung ano ba talaga ang kanyang gusto kay Miss Yu noong una silang dalawa na nagkita, talaga ba na may gusto ka kay Miss Yu? Sa gitna ng mga sinabi ni Kyulin ay natatawa lang itong si Yin, dahil paano naman daw siya magkagusto sa isang babae na walang silbi at talunan. Sa sinabi ni Yin ay nagulantang si Miss Yu na hindi makapaniwala na kanyang tinanong si Yin na kung ano raw ba ang kanyang mga sinasabi, ang kanya bang pinapangako sa kanya kamakailan lang ay ang lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan. Na agad naman pinasangayunan ni Yin ang katanungan sa kanya ni Miss Yu dahil noong araw daw na silang dalawa ay unang nagtikiman ay masyadong boring kaya ginawa niya siyang laruan sa kama sa mga oras na yun, at isa pa, na dapat alam na niya ito na silang mga lalaki ay minsan hinahanap din ang ganoon na kasiyahan. Sa mga binanggit na mga salita ni Yin ay nakaramdam ng inis si Kyulin na kanyang sinabihan si Yin na isa raw siyang basura, kasabay nito ay nakangiti na nagsaad si Kyulin kay Yin na tapos na raw siya na magtanong sa kanya. Hindi na raw kailangan na kausapin ang tao na katulad niya, at di bali na lang na hindi siya humingi ng patawad kay Miss Yu,
At agad na nga naglakad si Kyulin na nagpapaalam kay Yin na bahala na raw siya kung anong mangyari sa kanya dito. Habang papaalis si Kyulin ay iniisip naman nitong si Yin na dapat iwanan na lang raw nila siya dito na nakagapos, at ayos na din raw ito dahil kanya na lang hihintayin dito ang kanyang guild leader upang iligtas siya. Nang dumating na si Kyulin sa kinaroroonan ng dalawa ay nagsaad siya kay Chenzo na tapos na daw siya. Nagtanong naman sa kanya si Miss Chenzo na kung bakit raw niya nilagyan ng laway ng swamp frog ang kanyang mukha. Ipinakita naman ni Kyulin ang swamp frog na kanyang sinabi kay Miss Chenzo na ang kanya raw ginawa kanina ay kanyang iniwanan ng labi ng katawan ng swamp frog si Yin, dahil sakto raw ang araw na ito dahil spring season breeding ng mga magical frog beast. At ang kanyang nilagay sa mukha ni Yin galing nitong swamp frog ay magawang maakit ang maraming bilang na mga magical frog upang makipagtalik kay Yin. Habang tumingin-tingin sa unahan si Yin ay nagtataka siya kung ano raw bang ingay itong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Samantalang lumingon naman si Kyulin sa kinaroroonan ni Yin dahil ang kanya raw ginawa sa kanya ay baka makakatulong pa sa kanya upang mabawasan ang kanyang kamanyakulan sa mga babae. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga kung saan naroroon si Yin ang isang babae na magical frog. Gulat naman si Yin dahil bakit nandito raw ito nakatingin sa kanya itong masyadong pangit na magical frog, at biglang binuka ng magical frog ang kanyang mapupulang lips na para bang mayroong masamang binabalak kay Yin. Napalunok na lang sa kanyang laway si Yin dahil kanya raw nararamdaman na mayroon itong maruming iniisip sa kanya. At bigla na nga na tumalon itong magical frog kung saan nakadapa si Yin. At kitang-kita sa mukha nitong magical frog na balak na niyang gahasain itong manyakol na si Yin, napanganga na lang itong si Yin na hindi makapaniwala sa ikinikilos nitong pangit na magical frog na lumitaw sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay dahan-dahan na nga na nilapit nitong magical frog ang kanyang pulang-pulang lips sa lips ni Yin. Wala na ngang nagawa si Yin kung hindi makipaghalikan nitong pangit na babae na magical frog na sarap sa kanyang pakikipaghalikan kay Yin. Sa nangyari ay napasigaw ng malakas itong si Yin na masyadong nandidiri sa ginawa sa kanya nitong pangit na magical frog. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil hindi lang pala isang magical frog ang lumitaw kung saan siya naroroon kung hindi marami pang iba na nakapila upang makipagtalik sa kanya. Nagulantang na lang si Yin dahil ang dumating daw dito na mga babae na magical frog ay hindi mabilang, na para bang gustong gawin nilang lahat ang ginawa sa kanya nitong nauna na magical frog. Makikita na nga na sabay-sabay itong mga magical frog na kanilang inilapit ang kanilang mga lips kay Yin upang makipaghalikan sa kanya. Sa nangyari ay wala na ngang nagawa si Yin kung hindi umiiyak na humihingi ng tulong na sana tigilan na raw siya nitong hindi mabilang na nakakadiri na mga magical frog. Nang nakita nila Chenzo ang nangyari kay Yin ay hindi mapigilan ni Chenzo na tumawa ng napakalakas habang si Miss Yu naman ay kanyang pinipigilan ang kanyang sarili na hindi matawa sa nangyari kay Yin. Sabay nagtanong si Kyulin kay Miss Yu na kung sa tingin raw ba niya na sapat na ang kanilang ginawa sa lalaki na sinaktan siya. Kung sa pananaw raw ni Miss Yu ay hindi pa ito sapat ay gagawa na naman siya ng ibang paraan kung paano parusahan si Yin upang maging satisfied lang siya at mapasaya. Sa isip-isip naman ni Miss Yu habang kanyang pinipigilan ang kanyang sarili na tumawa, na ginawa raw nila itong lahat upang mapasaya lang siya, sabay nakangiti na nagsaad si Miss Yu na sapat na daw yun sa kanya kung kaya pakawalan na nila si Yin. Naagad naman na pinasangayunan ni Kyulin ang sinabi sa kanya ni Miss Yu, kasabay nito ay ipinitik ni Kyulin ang kanyang isang kamay upang pakawalan na si Yin, samantalang makikita naman si Yin na nawalan ng malay dulot ng ginawa sa kanya ng hindi mabilang na mga babae na magical frog. Matapos gahasain ng maraming magical frog si Yin ay kanila itong iniwanan sa lugar habang walang malay.